Bigyan natin ng reaksyon itong mga pahayag ni Senator Aquilino Pimentel sa isang interview na kung saan nananawagan na siya sa taong bayan na mag-ingay, makialam na sa nangyayaring kabalastugan sa ating bansa, lalo na sa budgeting. Okay, so ito, vlog ni Jones Day Channel, panood ko, maganda. So, pakinggan natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito, hindi na nakapagpigil si Senator Coco Pimentel. Nananawagan na mag-ingay. Mag-ingay na po ang mga member ng mga PhilHealth, ang mga health advocate, dahil nga po, winalang hiya itong budget ng Pilipinas. Winalang hiya po ng ilang mga senador, ilang mga congressman. At hindi na po si Senator Coco Pimentel medyo malumanay magsalita, pero napipil ko galit eh. Galit yung mama. At nananawagan na nga, mag-ingay na. At hindi lang yon. Pumunta po sa Supreme Court, questionin itong mga pinaggagawa nila sa budget ng Pilipinas. Pag-usapan po natin yung ginawa rin ni Grace po. Kaya po maganda pong pag-usapan yan. Pakinggan po muna natin itong interview kay Senator Coco Pimentel. Is that lawful? That's a good question. Kaya sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another. Yung question ni Ted Pailonga, is that lawful? Yung zero budget ng PhilHealth. So, ang sagot ni Coco Pimentel is, pakinggan natin. Okay, before the Supreme Court, especially from health advocate. Kasi nga, sasabihin nga na health advocate, may mandato nga to rin eh. Hindi sinunod. Ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, is that, maganda tanong, is that bitan? Kasi dalawang nagpapanggaan batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Para sa akin, mas specific law yung sinasabi mo na ito yung formula para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun kaysa sa budget law na general. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. So, yun. Narinig. So, very clear. Mag-ingay na ang mga maapektuhan na PhilHealth members. Tayo lahat eh. Under po sa Universal Healthcare Law, mandated po na lahat ng Pilipino member. May mga Pilipinos na hindi makakayang magbayad ng contribution. Yung indirect contributors, mga indigents, mga senior citizens, mga persons with disabilities. Sinero budget. Anong mangyayari sa PhilHealth? Dahil hindi naman maka-contribute ang maraming Pilipino. So yung subsidy sana ng gobyerno, yun na yung contribution ng mga indirect, yung hindi makakaya, siniro. Talagang matindi ang ginawa. Mag-ingay na po. Paano mag-iingay? Pumunta sa EDSA. Magtipon-tipon. Halimbawa, yung mga may asosasyon dyan, mga NGO, kung saan ang advokasya nila ay tungkol sa kalusugan, sa health. Kahit 10 lang kayo, punta kayo sa EDSA, magtipon kayo ron, mag-ingay. Yun po ang sabi ni Senator Coco Pimentel. Ulitin natin. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or na talaga. Mag-ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocate. So, yun po. Napipil nyo rin ba si Senator Coco Pimentel?
galit na eh. Kaya lang, hindi siya yung taong sumisigaw, di ba? Yung nagwawala, hindi siya ganun eh. Kilala naman natin, matagal na. Ganun talaga siya magsalita. Pero napipil ko, buisit na yung tao. Dahil mayroon na pala siyang demanda nakaraang taon dito po sa budget ng 2024. Meron na siyang demanda, kaya lang, walang desisyon hanggang ngayon. Pending. Matatapos na yung taon, December na, wala pa rin desisyon. Doon sa mga hinaing niyang mga reklamo na sa tingin niya ay unlawful. No? Ang petisyon o reklamo ni Senator Pimentel, yung 2024 budget, yung biglang lumobo ang unprogrammed funds. Naging 800 billion. So, yung unprogrammed, parang yun na yung mga pork barrel nila ngayon. So, tama. Itong si Jones Day Channel na matatapos ng taon, wala pa rin aksyon ng Supreme Court. So, ito na naman, budget for next year, lumobo na naman, dagdag bawas, at ang malaking reklamo is yung PhilHealth, zero. Binawasan ang education budget ng 22 million. Tapos naidagdag yung AKAP, pinaghati-hatian na lang ng mga kongresista at senador. Grabe. At naulit na naman ilang times, ilang beses po na ang konstitusyon, ang batas ng ating bansa ay winalangya na naman. Yun ang term ko eh. Hindi na po sinusunod yung batas ng mga... Kasi sila yung gumagawa ng batas, sila rin ang sumusuway sa batas. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Princess Garcia, lahat ng employees, even employers, are paying PhilHealth contribution regularly. Abay, milyon ang magpro-protesta nito, praying na mayasama ito sa concern ng INC at ibang religious group at magsama-sama sana sila para ipagtanggol ang pera nating lahat para mawala naman ng korupsyon. Yan ang reason kaya ayaw nila sa hindi magnanakaw. So, mas gusto nila yung kapwa nila magnanakaw. Sabi na isa, dapat talaga mag-people power na. Sobra na kagahaman ng gobyerno na ito. Marlboro Bulyosos, tayo na mga Pilipino, sobra na ito. Francis Grace, sana mag-people's power na sana. Marieta Aborca, yes na yes, mag-ingay na tayo lahat na mga pundo ng department. Good morning, peoples. Annalyn Blas, people power na bago maubos ang kaban ng bayan. Rilyeda Gakan, mga senior citizens, gising na, zero budget PhilHealth. Ito yung kawawa, ako, senior citizen naman kaming mag-asawa. At salamat sa Diyos at kaya pa naming tustusan ang aming maintenance, pang-hospital, kaya namin. Ma-hospital man, makapagbayad pa kami. Papaano yung karamihan? May nabasa nga akong comments na hospital, 20,000 ang kanyang bill. Ang binayaran lang ng PhilHealth, 2,000 lang. Ganon din eh. Kailan ba yung na-hospital ako? Last year. Ganon din eh. Mga more than 20,000 din. Nung tinanong ko, PhilHealth, magkano? Gamay man, kuya. Mga 2,000 lang. Ganon kaliit ang share ng PhilHealth. Hindi mo maramdaman yung tulong eh. Akala mo walang pera ng PhilHealth, yung pala. 89.9 billion yung excess fund nila na kinuha ngayon ng gobyerno. So, tapos ito pa, bagong kontrobersiya.
Mabuti na lang, binuking ni Dr. Tony Liachon. May plano palang PhilHealth na mag-Christmas party ngayong December, tapos anniversary celebration nila next year, February, na booking yung 137 million na budget. Oh, so ngayon na booking, dinidinay na nila, hindi pa naman approve. Wala pa yan. Paano kung hindi na booking? Di tuloy-tuloy. Ganyan po ang kalakaran sa PhilHealth ngayon at iba pang ahensya ng gobyerno. Nakakadismaya. So, salamat, Senator Coco Pimentel, sa inyong panawagan sa taong bayan na mag-ingay na. So, ano ba yung pag-iingay? People power na. I don't know kung anong ibig niyang sabihin.